Pag pumasok tayo sa kwarto, mas gusto ko ako yung tanga. Ako yung hindi smart. Kasi pag feeling smart ako, hindi na ako matututo sa inyo. Yeah, yung future ng mga anak natin, right? And since they go to school, anong hindi natuturo sa school na maituturo mo sa kanila? Sa school kasi hindi ko rin pwedeng magsabi kasi hindi naman ako napagtapos ng college. Pero isa lang napansin ko, pag nag-base tayo lagi sa grades, di ba? Na ang magaling yung matalino, yung nandun. Kailangan ma-accept natin na hindi ba siya ng talino yung grades. Sa totoong buhay, pag pumasok tayo sa kwarto, mas gusto ko ako yung tanga. Ako yung hindi smart. Kasi pag feeling smart ako, hindi na ako matututo sa inyo. Halimbawa sa school, kailangan natin maging smart. Pero pag alam mo na sa totoong buhay, pag alam mo nang smart ka, minsan eto rin yung magdadala na hindi ka matututo sa ibang talented or sa ibang gifted. Kasi ang feeling mo, matalino ka na magpasok doon. Kasi sinanay ka na ikaw yung smart. So pagpasok mo sa isang circle ngayon, dahil nasanay ka na ikaw yung smart, baka marami kang ma-miss out na opportunities o learnings kasi nasanay ka. Pangalawa, EQ, emotional quotient. Ibig sabihin, IQ nadidevelop, enhance. Pero pagdating sa buhay, yung emotional intelligence, pag may mga challenges, hindi iniinda. Pero sometimes, sa panahon ngayon, ginagawa na ng issue masyadong pinapalalim. Dati wala namang depression. Dati wala namang anxiety. Dati wala namang... Kaya mo yan. Dati, di ba? Wala, di ba? Ibig sabihin, EQ ang kailangan maituro. Yun lang naman nakita ko. Yan yung nakikita ko. Siguro ang pagkukulang tayo bilang magulang, siguro, tayo magre-remind kasi sa atin pa rin yung foundation. So, EQ and yung isa, yung feeling smart. Pag tinuruan tayo na smart, you're so smart. Kailangan reminder, di ba? There's more. There's more. Pag mo isipin na magaling ka, hindi ka pa magaling. At pag sinabi mo magaling ka, tandaan mo lagi, hindi ikaw magaling. Merong mas magaling sa atin. So, be humble. Be humble para lagi kang matuto. Whatever na achievements, huwag mo isa puso or kung top 1 ka, kung na-achieve ka, kung mataas yung grades mo. Di ba? Lahat ng papuri, okay lang yun. Huwag mo masyadong angkinin yung pag pinipraise ka masyado. So, pag merong blessing, halimbawa top 1 ka or ikaw yung pinakamatalino sa klase, isa lang sasabihin mo, thank you, universe, God. Diba? Binigyan mo ako ng gift sa YouTube. So, huwag mo akuin, sa kanya yung bigay yun.